napakagandang hero against Farsa in the late game. Early game, not so much. Kaya siya naging mas maganda sa Farsa pag late game kasi pwede talagang mapatay yung Farsa kahit naka-feathered airstrike dahil lang dun sa burst or sa nukes na meron si Vin. Oo, kailangan na dito maging mapagmatsyag din ni... Kaso mainit yung performance ni Arcangel all throughout ISF WAC MLBB 2023. Sa dami ng mga hero na nagamit niya, parang nalilito na rin yung mga players kung paano nga ba talaga ang magiging rotation niya. So maagang pokes para dito kay Onyego. Si Moreno ay nandoon. Ayun yung sinasabi natin mga pokes, may pilit na mag-flicker out at napilit na gumamit ng retribution. And Onyego, dito lang tayo makakita ng talagang post 5 na Valier na siya'y nagzo-zone kahit pwede siyang i-dive ng mga kalaban. Clint, of course, bakit natin to na-mention na pwedeng nilang gamitin? It's answer dun sa Iritel. At least na kita ng mga teams na pwedeng sagot sa Iritel because of range. At kaya kasing tunawin ng isang Clint mula sa malayo. And with the combo that he has, madali ding mapatay yung Iritel. Pero may isa pang trick doon. Dapat mapatama niya yung mga spells niya. Oo, kasi pwede niyang kadenahan, di ba? So, oo, bawal maging pasmado. Tama. Si Kuya sa akin. Kailangan niya na dito kung finger sleeves or pulbo. Parang finger sleeves yata ang meta sa Ganun ba? Sa Romania, parang wala ko nakikitang pulbo. Pero yun nga lang kung sa pulbo. Si Kuya Moreno dito. And that is gonna be a kill. First blood para sa Pilipinas. I think mahirap sa Farsa. Mahirap kalabanin bilang Farsa. Sa Farsa tsaka sa Valier. Pag nag-combo to dalawa, sobrang kate talaga when it comes to chain stuns. Kasi may mini stun pa rin yung diba, yung Valier. Pero yun nga, ang ginawa nila is pinag-setup nila si Saison. So kung may initial stun na, Curse of the Crow, papaliguan lang nung unang skill dito ni Valier. Tapos yun na, ilista mo na kung sino man yung mahuli. And now, pagkalipat ni Arcangel dun sa may top, conversion agad. Nako po, parang things are not looking good para dito sa Indonesia dahil 2-0 agad. At si Onyego ay lagi nandito sa may side ni Ken. Kaya naman ng rotation ng Indonesia, parang lagi silang anxious na, uy, teka lang, parang kung nandito si Onyego, ibig sabihin ba niyan merong setup na gagawin yung Philippines? Exactly. So, hindi natin napag-usapan masyado, pero laki na ng lamang ng Team Philippines. 1.9 mataas. 1.5k plus. Oo, considering na 3 minutes. Sabihin na natin round off natin, 2k, 3 minutes, mataas yun. Sobrang taas na. Kasi safe pa yan Safe zone pa yung mga yan. Kasi meron ka pang plates, meron pang, kung magkakakalatag pa lang ng pagkain, hindi pa lahat ay nagugutom. Pero parang mas gutom ngayon na ang Pilipinas dahil kahit yung dun sa mga pwedeng jungle sana for Super Ken na safe na makukuha, hindi nyo na makukuha. At may kita nyo naman na there's gonna be a taunt. Masama mo pa dito ng Appraiser's Wrath and a better airstrike. But still, Super Ken is alive. Pero magagamit or mapipilitan siyang gamitin yung kanyang Turtles Pusans during that moment. And aggression is still on the side of the Philippines for this one. Uy, nahuli yung Clint. Doon sa may top. Okay. Indang. Naku po, sa sobrang bilis ng mga pangyayari, biglaan na lang natin may kitang nandoon. At si Vin, gusto niya sanang lumabas ng mapa, kaso wala Kasi sana maglaro ng ibang laro, but sadly, hindi niya magagawa dahil na-zone out na sila dun sa may top lane, makakapag-push yung Iritel or at least matatanggal yung mga outer turret energy shields. And palabas na rin yung turtle. When it comes to the turtle fight, level 6 lang si Super Ken. Saison is level 7. Makakuha ng purple buff. Siyempre, magkakaroon ng control sa may turtle. Kita mo yun Isang siring turret, parang hindi na makapasok Super Ken. Aray! Teka lang. Kakaibang bodyguard, kakaibang pinapakita dito ng side ng Philippines at saktong-sakto yung mga burst fireball ni Onyego coming to this game. At dahil dyan, tingnan nyo naman si Saison, walang kahirap-hirap na makakapag-secure ng turtle objective. And still Indonesia, don't trade para sa objective na yun. At kung papansinin mo yung dalawang objectives na nakita natin, wala man lang presence ni Sorizo. Hindi kasi siya makapwesto At I would put this dun sa decision ng Indonesia na bakit pa sila nag-export, may Farsa na sa kabilang team. And then kinombo pa nila back siya export. Sobrang nasulit tuloy yung Valier. Oo Ito na yata yung pinakamasayang Valier game
in Na the ano na modern talaga siya. day MLBB. Oh, parang ako na kung estudyante man siya sa Hogwarts, hindi na siya nahirapan Oo. na lumusot doon sa pader. Pero si Canon dito ang il-zone out nila. This time around, sabi ng Indonesia, parang na-miss nila dito si Sorizo. Kaya binigyan na nila ng space kasama dito niya sa akin. Pero yun nga lang, kamunti ka na mamatay si Canon and successfully masira yung Torre doon sa may bottom lane. Pero free farm sa Rikitiano doon na sa may top lane. Commendable place mula dun sa Indonesia, however, kahit naman na na-pushan sila dun sa may top lane, nakapag-trade naman sila sa may bottom lane. Additionally, na pwersa rin nila si Arcangel, gamitin yung kanyang figure dahil being dun sa pagiging aggressive nila. So, very good opening yung nahanap din ng Indonesia. They need to find a lot of those though. Oo, naku pa si Sorizo dito. Sa akin Naku na, wala na Tiraga armor, pipilitan na yan. Ang dami na gamit. Last Insanity, Flicker. Si Saison dito sa may middle lane. Narinig natin ginamit yung Retribution dahil medyo masoslow. Hindi yata patatakasin. Ginamit na yung Astral Echo. Pero poke lang din naman ang gusto ng ating mga teams. Alam nila walang ultimate. Kakagamit lang Super Ken. As well as the Retribution. Puro Pagalingan sa purple buff, makukuha pa rin. Makukuha pa rin. Tapos buhay pa rin yung Torre sa may top lane. Nadepensa ni Canon. So all entry points para sa Indonesia ay hinaharangan ng mga Pinoy. Tapos sa may middle lane, si Super Ken nandoon ay kukulong. Nag-aabang tayo ng malupitang final slash. Pero sabi din ng Pilipinas, wag na lang muna dahil 1 segundo buhay na yung turtle. At hindi pa rin yata sisilip ang side ng Indonesia. Super Ken though. Okay. Meron bang ulti si Vin? Walang ulti si Vin. Nako po, walang vision. They don't have vision at easy. Turtle. Mukhang makakontrol ba Super Ken? Buti na lang nakatakas siya. Napakabilis with the Ice Retribution. Nakaw pa siya ng movement speed. Naiwan sa kusina. Siyempre, itong si Rikitiano. 1-0 and 1 sa ngayon. Pag-push lang sa may top lane at kukonekta na yung kanyang mga teammates. Valier in front. Wala siyang katakot-takot dito. Alam niya kasi na kaagamit lang ng gulong ng Baksha. Oo. And speaking of Baksha, si Super Ken dito ay hindi na patatakasin pa. Ayun. Ako po, mala Marvel, Avengers Unite ang ginawa dito. Sakto din yung Predator Airstrike and the Super Ken is down. Tapos may patag Gedli, si Saison ang mauuna. Habol pa rin sila. Onigo talagang ingat na ingat at making sure na lahat ng kanyang mga burst fireball ay tatama sa mga players ng Indonesia. Kaya naman middle lane ay sira na rin. Nakita mo yung galawan doon ni Canon. Yun na yun. Siya yung unang ginaw. Tapos parang tinis lang niya ng konti. Alam niya, pa-connect na yung mga teammates niya. Nahanap niya yung tamang angulo. Nag-vengeance muna siya. Nag-stun muna siya. And then, with the final slash, hinatid dun sa kanya mga teammates. At this point, makati na si Rikitiano. And do recall na kakagamit lang ng ultimate ni Super Ken before that fight. Na puwersa siya dun sa may turtle, di ba? So, yung mga pokes na nakikita niyo mula sa side ng Team Philippines, ito yung mga pokes na may importance. Like, forcing out yung ulti ng Baksha, force yung gulong, minsan forcing out yung flicker dun kay Sorizo. And all of those things, nagiging importante at critical para sa Philippines. So far, 4-0, hindi makapwesto dito yung Indonesia. At nakikita na natin yung problema dun sa draft comp nila. Oo nga eh. Yung nagsimula tayo sa X-Borg. Tapos tinan mo si Onigo, nakatayo lang. Tapos antay niya lang ulit na mag-cooldown yung first kill niya. Tapos ang kinagandahan pa doon, nire-reserve niya yung isa. Laging mayroong isa. May one charge pa. Oo, may one charge lagi. And the Super Ken right now is gonna be down. Tapos 7 seconds ay buhay na yung Lord. 9 minutes pa lang sa laro natin pero ganito na yung sitwasyon. So hindi tayo masyado magiging excited pero totoong lamang ang Pilipinas ngayon. Woo! Team Philippines is getting the Lord habang may nagpupush dun sa mid. He's forcing out yung mga reactions sa mid. No chance at all na kumontest para sa Indonesia in this game. Sobrang one-sided na nung nakikita natin. At ang Team Philippines hindi nagpapakita ng kahit anong senyales na magiging hindi disiplinado. 5-0. Sobrang linis. Oh, tsaka hindi din sila nagbibigay ng vision, no? Ang kita lang ngayon sa mapa is, hindi, kita na rin si Rikitiano kasi nag-clear siya ng binigay sa may top lane. So, unti na pong kakatok ang Pilipinas. Ginamit yung retribution dito. Super Ken. Super daw. Pero ngayon ay medyo hindi natin nararamdaman na Lord will march in sa may bottom lane. First time ko makikita ang titipi si Saison. Buong ISF. Feeling ko day 1 pa lang pinipigilan na yan. Oo, kaso nandito na sila. Match point tapos lamang sila ng
ilan to? 9K? Oo. Rounded off? 9K? Balik. Sa sobrang lamang nila, baliktad na yung 23 tas 32. Oo, ganun na. Ganon nakalaki yung lamang. Eto na. Ito na yatang inaantay ng Pilipinas. Huling nagkitang Indonesia at Philippines, IESF sa Bali kung saan nanalo ang Indonesia. Pero sabi nila dito, mukhang ito naman ang aming chance para kami naman ang maging nasa opensa as the Lord ay nandito sa may bottom lane pero hindi makakasira ng tore mga players from Philippines. Yep. This is still X-Borg at may clean. Bilis. So mabilis pa rin talaga mag-clear, so you have to still respect that. Meron bang chance na patagalin to ng Indonesia? I think so. Meron naman silang enough na wave clear kung titiisin nila. Pero kaya ba nilang manalo ng basta-basta? Yun yung mahirap. Kasi ngayon, si Iritel ay napakalakas na. And of course, pwede silang bingwitin nitong si Canon. Pag nagkamali sila ng pwesto, kahit nasa base sila, pwede silang mahuli ng final slash. Speaking of mahuhuli yata dito. Kalahati lang buhay ni Super Ken! Canon with that kill. Habang maiiwan naman dito si Sorizo, walang Firaga armor pero slow with that Astral Echo. Pero again, disiplina ang ipinapairal ng mga players from Cebol. Wait lang, Aray. Disiplina yung sinabi ko pero tumalang ilalim. bigla si Rakitiano and masa-silence si Moreno. Ginamit ang Predator Airstrike. Onyigo is down last inside. Isang bagay kasi may ulti, which is parang sarili niyang times journey. Kumbaga. Tapos meron pa siyang mga enhanced na mga spells. Searing Torrent is actually very deadly dun sa composition dito ng Indonesia. So, it's gonna be very difficult to think about ways para makabawi ng Indonesia. Siguro endless na walang katapusang pag-defend. Oo. Tsaka feeling ko Defend kailangan malala. nilang i-sacrifice. Ayan kagaya ng ginagawa nila dyan. Tinutulungan nila, yes, mag-clear na minion wave si sa akin, pero hindi na sila nakikihalo sa gold. Kasi pa naghati-hati pa sila, ewan ko na lang, baka 18 minutes or 21 minutes pa bago sila makabalag dito sa kinokompos or sa kalamangan ng Philippines. And this is the second Lord. Probably hindi magko-contest, no? Mahirap. Mahirap. Kunin na lang dito yung Lord. Handa yung mga minion waves. Saison with the Sky Guardian helmet. Papakunat din at syempre pang pronta kasi siya na yung siya na yung siga ngayon bilang isang Fredrin. Oo, tumipin na rin Tumitipin parang nagpapakita na pinapakita na kung sino talaga siya Isipin mo, simula day 1, kailan tayo nag-start ng day 1? 29. Oo. 29 to September 3, tiniis niyang hindi tumipi. Pero ngayon, pinakita na niya kung sino siya. Pakita mo kung sino ka. Ayan, may beat pa yan habang tumitipi. Pero yan, inilalabas na ang emoji na bread lang malakas. Pero sa panahon ngayon, Pinas lang. Pinas lang. Ang malakas. So, lahat tayo ay nakaabang. Ito na. Kung paano dedepensa ang Indonesia. We can feel it. Depensa para sa Indonesia. Surely, pwede nating i-argue, maganda yung kanilang wave clear. Meron kang X-Borg, meron Never forget yung nag-split push. Gushon, ayan. Yung split push niya, anong kalaban nila nun? Basta MSC yun. IDNS ba? Ay, basta... Thailand data yun, or basta kung sino man. Mag-isa na lang siyang dedepensa, hindi matapos-tapos ng kalaban nila kasi kinakat niya lahat ng minion wave. Exactly. So, ang dami ng pinagdaanan, pero madami din naman na pinagdaanan din ang kanyang mga kakampik para kumandong sa gantong sitwasyon. 6-1 ang ating 13-minute game time na dito yung Lord sa may middle lane. Sirang inhibitor turret, super can dito. Naku, final slash, sinapin na naman. Isang bagsak. Mukhang meron pa rin ibang mapapabagsak. Merong flicker out sa akin is still alive. Pero ito yung Lord, walang dedepensa. At ang kampiyon ng ISF 2023, walang iba kundi ang Pilipinas, Team Cebol. Pinakabalang nung unang game. Kumbaga, pinasarap lang talaga at pinaganda ang documentary. At yun na nga, another gold medal para sa Team Cebol. And of course, another one for few. Another one for few. At kitang-kita nyo naman na masaya sila. And congratulations sa ating lahat na mga Pinoy dahil hindi pa tapos ang era ng Pilipinas na tayo ang pinakamalakas pagdating sa Mobile Legends. And of course, madaming mga key na moments for each of their players. In this particular game pa lang, nakita mo naman yung ginawa ni Few. Nag-flicker in na siya gamit yung kanyang ultimate ng Farsa. Kasi alam na, tapos na. It's over. And of course, I think si Saison sobrang confident na nung game na yun. Oo, tumipin Yun yung tumipin Kumbaga naramdaman na niya, amin na to. Ginto na talaga. I can feel it.